Kakausapin natin ngayon si Vice Governor Boji D ng Isabela Province. Vice Gov D, magandang umaga sa ngalan ni Congressman Erwin Tulfo. This is Aljo Bendijo. Gov, good morning. Good morning po sa inyo, Aljo, at good morning po kay Congressman Erwin Tulfo. Kumusta po At sa lahat po ng sitwasyon? ating mga followers, good morning po sa inyong lahat. Vice Gov, kumusta po sitwasyon dyan sa Isabela sa pagtama ng Bagyong Christine dyan sa probinsya ng Isabela? Sa ngayon po, hindi na ho ganong kalakas ang hangin at ulan dito po sa aming probinsya ng Isabela. At ganun din ang nararanasan po ng ating mga kababayan doon po sa coastal town kung saan naglandfall kaninang madaling araw ang Bagyong Christine dito po sa aming probinsya ng Isabela. Opo, okay. May mga napaulat bang landslide dyan? Mga tubig bahang mataas? So far po, ang mga reported ay hinihintay pa namin. Okay. May yung mga overflow bridge po namin na hindi na po mga nadadaanan. Nako. At meron din po mga barangay na naapektuhan na ng pagbaha. Alam niyo naman po ang problema ng probinsya ng Isabela, a day or 2 days after ng typhoon, ay ito na ho, yung dagsa ng tubig ulan na pumupunta po sa aming Cagayan River at lumalaki po ang aming kailugan at naapektuhan yung aming po mga low-lying areas, most especially doon po sa northern part of Isabela. Okay. May mga power interruptions ba dyan? Kumusta po ang pagkain natin at pati na po ang mainom na malinis na tubig? Vice Gov? Nagkaroon po ng sandaling power interruption pero back to normal na po ang operation ng aming pong power. At meron din pong mga nailikas na mga pamilya. Sa total number po ng families ay 2,497 as of 9 a.m. this morning itong report na to. At individuals po na 8,173. Nakahanda naman po, ito yung bilang ng numero ng mga evacuees po namin na galing po sa 28 municipalities and 1 city. Naghintay pa po kami sa isang report sa city of Kawayan and hopefully pati po yung mga damages ay malalaman po namin within the day. Opo. Kung ano po ang tama sa amin ng Bagyong Christine. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Isabela Vice Governor Boji D. Good morning po. Maraming salamat din po sa inyo. Michael Conag, ang Information Officer ng Region 2 Office of Civil Defense. Ginoong Conag, magandang umaga. Yes, sir. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Kumusta po sitwasyon sa Cagayan Region? Yes po, ito ay medyo bumubuti na po yung lagay ng panahon not like kagabi. At ay kagabi po yung medyo dala ng bugso nitong Bagyong Christine ay medyo nakaranas po tayo, malakas sa pagulan at mga bugso ng hangin. But nevertheless, yung ating region po ay still monitoring doon sa ating mga possible na maging epekto nitong siya Bagyong Christine. Opo, meron ba tayong mga evacuees dyan at kumusta na ang kanilang sitwasyon? Sa ngayon po, yung ating total ng affected na pamilya sa buong rehiyon ay simula ho ito kagabi until kaninang 6 o'clock ang official report natin ay meron tayong 87 families or 301 persons sa 10 barangay. And so far, yung ating mga monitoring with the LGUs is still counting pa po at maaaring ito ay tumaas pa po ng numero. So sa ngayon po, yung ating mga kababayan na nasa loob ng evacuation ay bumibilang po ng 83 families or 291. And hindi pa ho pumapasok yung mga iba't ibang official na datos coming from the LGUs at sila po ay nagko-consolidate pa lamang po. Okay. Casualties, may nawawala, may nasaktan dyan sa Cagayan? Fortunately, sir, sa buong rehiyon ng Cagayan Valley ay wala naman po tayong napaiulat as of reporting time. At hoping na wala na ho tayong mai-report pa with regards to casualties dito nga sa ating sama ng panahon na dumaan. So hoping wala na ho talaga tayong ma-receive any report
when it comes to casualties. Alright, maraming salamat. Michael Conag, Information Officer, Region 2, OCD. Good morning. Good morning po.